Let us all rise as I call on our speaker for tonight, Preacher Michael Bagyon. Palakpakan po natin, sir. Magandang hapon po sa inyong lahat. At salamat po sa Panginoon for the privilege na muli po makapag-share ng salita ng Diyos sa inyo pong. At alam nyo, every time na sino mang preacher na tumatayo behind this pulpit ng man of God, at magbabahagi ng katotohanan sa mga anak ng Diyos, ay naniniwala po ako na bagamat nandun yung protection ng Panginoon, pero hindi po may iwasan yung nervyos, yung kaba. Alam nyo kung bakit? Because you are no ordinary people. You are special people in the sight of God. And so this is no public speaking, mga kapatid. This is preaching, no public speaking. Sa public speaking, magaling ka lang magsalita, magaling kang mambola, kahit walang katotohanan, okay yun. Pero hindi po ito meeting di avance. Ito po ay service para po sa Panginoon. And so, yun po yung nagpapabigat doon, yung katotohanan. Pero I believe na meron po tayong matututunan mula po sa mga salita ng Diyos. Open your Bible please in Deuteronomy chapter 22. Deuteronomy chapter 22, beginning from verse number 8. Ang Deuteronomy po ay nasa Old Testament. Para po yan sa mga Bible student. Are you there? Amen? Verse number 8, the Bible says, "When thou buildest a new house, then thou shalt make a battlement for thy roof, that thou bring not blood upon thy house, if any man fall from thence." Verse 9, "Thou shalt sow thy vineyard with diverse seeds, lest the fruit of thy seed which thou hast sown, and the fruit of thy vineyard be defiled." Verse 10, "Thou shalt not sow with an ox and an ass together. Thou shalt not wear a garment of divers sorts, as of wood and linen together. Thou shalt not make thou shalt make thee fringes upon the four quarters of thy vesture, wherewith thou coverest thyself." Ang title po ng message ngayon pong hapon is "From your house structure to your vesture." From your house structure to your vesture. Yung binasa po natin na text or passages from the Bible, this is a proof text sa atin pong doctrine of separation. Kung kayo po ay naka-attend ng Men for Christ, tinalakay po yan ni Pastor Ed, yung doctrine of separation. At sa pagkakataon pong ito, ay makikita po natin yung protection po ng Panginoon sa atin. Kaninang umaga, nakita po natin yung ipinlash dito sa screen po natin yung mga kabataan, kung paano silang nakuha ng mga kaliwa, at kung paano kita niyo yung ideology nila na taliwas sa salita ng Diyos. Pero could you just imagine, nag-aral sila sa magagandang school, pero ganun yung line of thinking nila. Alam niyo po kung anong dahilan? Bad influence. Pero mga kapatid, ngayon pong hapon, nais ko pong i-present sa inyo kung paano po tayo proteksyonan ng Panginoon. Mula po sa design ng bahay hanggang sa design ng atin pong damit, meron pong protection ng Panginoon. From house structure to your vesture. Tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos, maraming salamat po Panginoon sa hapon po ito. Salamat po sa pagpapala niyo po sa amin. Thank you, O God, for our first time visitors. Salamat po Panginoon sa inyo pong mga anak na ngayon po ay nagkakatipon-tipon para po mag-aral ang inyo pong salita. Panginoon, hayaan niyo po na ang inyong pong banal na espiritu ay kumilos sa bawat isa. Bigyan niyo po kami ng pangunawa, bigyan niyo po kami ng kalakasan, Panginoon, upang maintindihan namin at mai-apply namin ang inyong pong mga salita sa amin pong buhay. Gamitin niyo po ako, Panginoon, mightily para po sa encouragement ng inyong pong mga anak at maging na amin pong mga bisita. Patawad po sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Ito pong aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. You may now be seated. We as Christian,
as children of God, we believe in unity in the Spirit. But we do not believe in ecumenicalism. Okay? We believe, the Bible says in Ephesians chapter 4, verses 4 to 6, ang sabi ng Bible, there is one body and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, which is above all and through all and in you all. So we believe sa unity, mga kapatid, but we do not believe in ecumenicalism na ngayon ay pinupromote ng Roman Catholicism. We believe in separation, but we do not believe in isolation. The Bible says, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So we believe in separation. Tayo po bilang Kristiyano, ang pamumuhay po natin ay dapat separated na from the system of the world. Tayo po ay hindi dapat aayon sa alon ng sanlibutan. Tayo po ay in contrast doon po sa sistema ng mundo. Bagamat tayo po ay nasa mundo, hindi po tayo taga rito. We are just passing through, ang sabi ng Bible. Darating po yung araw, tatawagin tayo ng Panginoon sapagkat ang Panginoon ay may inihandang heavenly city para po sa kanyang mga anak. And if you are saved tonight, let me tell you something. There is a mansion up there in heaven, especially designed by God for you. Pero alam nyo mga kapatid, dito po sa binasa po natin, sa teksto po na binasa natin sa aklat po ng Deuteronomy, ito po ay paalala po ng Diyos sa bansang Israel. Na kung paano po ang bansang Israel mamumuhay in the midst ng mga nakapaligid sa kanya na kanyang mga kaaway. Ang bansang Israel po ay pinili ng Diyos hindi dahil sa sila ay magaling. Ang bansang Israel po ay pinili ng Diyos hindi dahil sa sila po ay napakarami. But according to the pleasure of God, according sa pagmamahal ng Panginoon, pinili ng Panginoon yung bansang Israel para po ang bansang Israel ang magiging modelo ng lahat ng mga bansa. And so God ay pinakita ng Panginoon sa bansang Israel yung kanyang mga batas. Kung paano sila mag-i-stand. Yung kanilang standard ay naiiba sa standard ng sanlibutan. Dito po makikita po natin in verse number 8. Tingnan niyo po dito kung paano po pinroteksyonan ng Panginoon itong bansang ito. Ang sabi ng Bible, when thou buildest a new house, then thou shalt make a battlement for thy roof, that thou bring not blood upon thine house, if any man fall from thence. Now, sabi ng Panginoon dito, okay, kung gagawa ka ng bahay, ang bahay po sa Israel ay hindi po katulad ng bahay po natin dito sa Pilipinas na A-type. Sa kanila po ay flat roof. Merong roof deck, merong rooftop. Ganyan po yung design ng bahay sa kanila. Now, sabi po ng Bible dito, maglalagay ka ng battlement. Yung battlement yan po ay guardrail. Parang ganito po yan. Ito po, guardrail. Yan. Ang sabi ng Bible, doon sa iyong roof, sa rooftop, sa edge ng rooftop mo, ng bahay mo, maglalagay ka ng guardrail. Yan po yung battlement na tinatawag. Yan po yung hedge, mababang bakod. Para kapag merong miyembro ng pamilya mo na nandoon sa rooftop, at nakita niya na malapit na siya doon sa battlement, alam na that beyond that battlement is danger. This hedge, this battlement, this guardrail serves as a warning. Nasusundan niyo po yung so sabi ng Panginoon kay Moses, alright Moses, pag nagpatayo sila ng bahay, yung roof nila, yung kanilang bubungan, maglalagay sila diyan ng hedge. That is a protection po yan sa kanilang pamilya para yung kanilang mga anak or any members of their family ay hindi magpo-fall from thence. Bakit? Merong warning. Merong guardrail. You see, ibig sabihin mga kapatid, beyond that guardrail, bangin na yan, danger na yan. Sa madaling salita, wag ka lang manghahas na tumalon pa dyan. Na nasusundan nyo po, that is the protection at home. So, sabi po ng Biblia,
This will protect the people inside the house. The guardrail will warn you and remind you that you are at the edge of the roof. That serves a warning. It will remind you that beyond that parapet, o parapet po, isang tawag po dyan, beyond that parapet, beyond that battlement, is a danger. Don't go near that hedge. Kasi baka ka mahulog. Diba? Sa mga bata, dito po sa atin, sa Pilipinas, yung pintuan po natin, kapag ang bahay po natin ay nasa second floor, ano pong ginagawa natin? Naglalagay po tayo doon ng hedge, ng bakod, doon sa pintuan, para yung anak po natin, ay hindi po siya basta-basta gagapang, papunta doon sa hagdanan. Kasi hindi pa po siya marunong bumaba ng hagdanan. Gugulong-gulong po yan. Ganyan po ang paraan ng bata kung paano bumaba, pagulong-gulong. You see? And then pagdating dun sa baba, hindi po yan tatawa, iiyak po yan kasi nasaktan. Pero dito po sa bahay po na ito, sa rooftop po, pag ikaw po ay nahulog mula sa rooftop, imagine yung ganyang kataas, hindi ka talaga iiyak kasi patay ka na. You see? So that is the protection of God inside the house. Now tingnan niyo po yung pangalawa, the protection from influence. Ang first is a protection at home. Second is protection from influence. I mean, bad influence. Okay, verse number 9. Ang sabi ng Bible, thou shalt not sow thine vineyard with diverse seed. The word diverse means many. Hindi po yan yung sumisisid. Ang ibig sabihin po ng diverse ay many. Okay? Diverse seeds. Lest the fruit of thy seed which thou hast sown and the fruit of thy vineyard be defiled. Now, ganito po sa kanila, sa kanilang pagsasaka, sa kanilang custom and tradition. Halimbawa po, ako po isang magsasaka. I am a husbandman. Okay? At ang produkto ko po ay, sabihin na natin, ang produkto ko ay ampalaya. Okay? Ampalaya. Yan po ang mga paborito ng mga bata po ngayon ampalaya. Okay? So, ibig sabihin, yung aking field, kung ito po yung aking field, majority and my priority na itatanim dyan ay seed ng ampalaya. Bakit? Ang produkto ko po ay ampalaya. Pero kapag nagtanim ako dyan ng ampalaya, tapos nagsaboy pa ako ng kamatis, at naglagay pa ako dyan ng talong, at kung ano-ano pang mga seeds, alam niyo po ang sabi ng Bible, masisira yung fruit. Bakit? Very possible na yung maraming ampalaya ay hindi tutubo. Bakit? Matatalo siya ng ibang seed. Pagdating sa nutrients na makukuha sa lupa, pagdating sa nutrients na makukuha sa sunlight, matatalo siya ng ibang seeds. Kaya lang ang problema, ako ay kilala bilang nagtatanim ng puno ng ampalaya. Kapag ang tumubo dyan ay kamatis, masisira yung aking pangalan. Nasusundan niyo po. And then, ang sabi po ng Bible, dalawa yung mangyayari. Ang sabi po ng Bible, lest the fruit of thy seed which thou hast sown, and the fruit of thy vineyard be defiled. Now, alam niyo po kung ano ibig sabihin ng defiled po dito? The word defiled here means clean and holy. Hoy, mamukhang kakaiba yan. Clean and holy. Now, hindi po ito yung holy na katulad po sa atin, but tandaan nyo po, ito po ay farming. Farming. Ganito po ang kanilang custom and tradition. Okay? Yung ibig sabihin ng holy ay separated. The fruit will be holy. At sa farming nila, pag sinabing yung fruit ay separated, ang ibig sabihin nun, bulok. Yung mga bulok na bunga, hinihiwalay po yan, siniseparate. Yan po yung ibig sabihin ng holy dyan, separated, sanctify. Yan po yung ibig sabihin ng holy, siniseparate. Ibig sabihin, yung mga bunga ay hindi pinakikinabangan. At yung vineyard ay clean. Kapag ang vineyard po sa farming nila ay clean, dalawa lang pong ibig sabihin yan. Una, it's either na yung husbandman ay tamad sapagkat walang nakatanim. Pangalawa, it's either na walang kinita yung husbandman kasi nag-back to zero siya. Okay? So, ibig sabihin po, yung word na defiled dito sa madaling salita, lugi.
Nasusundan niyo po. Ibig sabihin, lugi. You see, now, sundan niyo po yung ilalatag ko po muna yung salita ng Diyos po dito. Now, una, protection at home. Pangalawa, protection po, yung seed, protection from bad influence. Now, tingnan po natin dito yung verse number 10. Ang sabi po ng Bible, "Thou shalt not plow with an ox and an ass together." Yung oxen or yung bull at saka yung donkey, ang sabi ng Bible, huwag mong pagsasamahin yan kung ikaw ay mag-aararo. Alam niyo po, meron pong idioms or idiomatic expression kung naiintindihan. Kumbaga ito po ay salita nila sa pagpa-farm. Yung tinatawag po na unequal yoke. Unequal yoke. Yung yoke po ay pamatok. Di ba? Kayong mga taga-probinsya, alam niyo po yan, kapag meron kayong kalabaw, nilalagyan po yan dito ng yoke. Na yung yoke na yon, may tali po yon, minsan nakatali po yun doon sa araro or sa paragos. Ako po, honestly, hindi po ako nakaranas mag-araro, pero nakasakay po ako ng paragos. Yung paragos, parang ano po yun, parang kariton po yun na hinahila ng kalabaw. Now, sa kanila po, ang ginagawa po nila, minsan dalawang hayop. Okay, ang ginagamit nila para malakas. Pero ang sabi po dito, ang rules po, pagdating sa farming nila, hindi mo pwedeng pagsamahin yung oxen at saka yung ass pag ikaw ay mag-aararo. Bakit? Iba ang lakas ng oxen doon sa donkey. Okay? Iba yung hakbang ng bull or ng oxen kesa doon sa donkey. Magkaiba po yan. The product will be unproductive. At pangalawa, according to Jewish custom, ito po yung kanilang sinabi according to Jewish custom. Cattle with cattle, wild beast with wild beast, unclean with unclean, clean with clean may be put together. But unclean and clean cannot be put together. Do you understand that yung ass is considered unclean and yung ox is considered clean? Kaya nga po, hindi po nila yan pwedeng pagsamahin. Okay? So, pagdating po sa association, God protected us. Una, protection at home. Pangalawa, protection from bad influence. Pangatlo, protection pagdating sa ating association. Okay? Number 4 po, sabi po ng Bible dito, verse number 10, o verse number 11, "Thou shalt not wear a garment of diverse sort." Again, the word diverse here means many. Okay? "As of woolen and linen together." Yung wool at saka yung linen ay magkaibang klase po yun ng materyales. Yung wool ay animal base. Yung linen ay plant base. Okay, gawa po sa halaman, gawa po sa flax. Yung wool, gawa po sa animals po yon. At pag pinagsama po yon, pangit po ang kalalabasan ng damit. Nasusundan nyo yung materyales na yun, pangit. Kasi hindi po yan pwedeng pagsamahin, kasi po iba po ang proseso niyan. Magkaiba po ang proseso ng paggawa po niyan, at magkaiba rin po ang proseso kung paano po yan pinipreserve. So hindi po sila pwedeng pagsamahin pagdating po sa ating clothing. Again, may protection ang Panginoon sa ating clothing. Now, verse number 12. "Thou shalt make the fringes." Yung fringes po, ito po yung sa mga dulo ng ating tela, yung tinatahi. Na minsan nilalagyan po ng tassel. Alam niyo po yung tassel, yung mga palawit-lawit. Pero tinatahi po yan. Thou shalt make the fringes upon the four quarters of thy vesture, there wherewith thou coverest thyself. Ano pong dahilan? Bakit po nilalagyan ng tahi yung gilid ng kanilang vesture? Yun po ay protection para hindi maghimulmul yung tela. Nakukuha nyo po. Now, here's the application. Mula po sa design ng bahay, binigyan po tayo ng plano ng Panginoon kung paano natin po proteksyonan yung ating pamilya.
Ang sabi po ng Biblia, kung magpapatayo ka ng bahay, isipin mo yung pamilya mo. Kung magpapatayo ka ng bahay, isipin mo yung safety ng iyong pamilya. Kailangan maglagay ka ng guardrail. Kinakailangan maglagay ka ng battlement. Bakit? Meron kang mga anak na pwedeng mahulog dyan. Merong warning na ibinigay. Pangalawa, pagdating po sa pagbibigay ng seed, pagtatanim ng seed, at sabi ko po sa inyo kanina, seed means influence. Ang sabi ng Bible, ang sabi ng Biblia, doon sa iyong vineyard, huwag kang magkakaroon ng maraming influence. Dapat iisa lang ang influence at yun ay nanggagaling lamang sa husbandman. And who is the husbandman of the home? That is the father. Kaya nga yung father ay dapat meron kang magandang influence from the Word of God. Kasi yung influence na yan from the Word of God, yan yung ipapasa natin sa ating pamilya. Kapag ang mga anak natin ay nakakuha ng impluensya mula sa media, mula sa TV, mula sa internet, na hindi naman ang galing mula sa salita ng Diyos, mapapahamak po yung ating pamilya. The reason kung bakit po tayong merong recruitment ngayon ng mga NPA, they say that they are idealistic, but they are not realistic. I am speaking from my experience, mga kapatid. Kayong mga college student, na mahilig kayong mag-join sa mga aktivista, LFS, anak bayan, anak pawis, nais ko pong sabihin sa inyo, yan po ang sumira ng aking pag-aaral. At yan din po ang sisira ng inyong pag-aaral. Wala po kayong makukuha dyan. Bad influence po yan. Bad influence po yan. Ang idealism po nila ay hindi po realistic. Kung gusto mong magkaroon ng prinsipyo na idealistic, na kung gusto mong magkaroon ng prinsipyo na realistic, pumunta ka sa salita ng Diyos. Young people, makinig po kayo. Kayong mga college students, lalo na, huwag niyong ipagmamalaki na nag-aaral kayo sa isang magandang school. Kayang pasukin niya ni Satanas. Huwag niyong ipagmamalaki na meron kayong mataas na degree. Kaya kayong sirain ni Satanas. But you know what? Makinig kayo sa inyong mga magulang sapagkat kung meron ng influence na dapat kayong pakinggan, walang iba kundi yung inyong mga magulang na influensyahan ng salita ng Diyos. Sisigaw-sigaw ka dyan sa kalsada. Ang hindi mo alam yung leader mo, bayad na yan. Ikaw wala kang bayad. Magsasasalo ka dyan ng tear gas. Sasalo ka dyan ng tubig ng bumbero. Sasaluhin mo yung batuta ng mga pulis. Mabubukulang ka, masasaktan ka, pero wala kang makukuha. Yung mga leader mo, nandun na yan sa Minute Burger, nagmimerienda. May bayad dyan, ikaw wala. Lugi ka. Wala ka ng boses, paus na yung boses mo, wala lang mailabas, pero wala ka pa rin kita. By the way, mga kapatid, ang rally po ay business. Kaya mga young people, makinig kayo. Makinig kayo. Pinag-aral kayo ng inyong mga magulang para makakuha kayo ng magandang impluensya. At wala lang the best influence kundi yung Bible education. Nilalang nyo lang yung Bible college. PSS lang naman eh. Nag-aaral ako sa ganitong college. So what? Ha? Karamihan ang napapahamak ngayon ay nanggaling po sa mga schools na hindi po naniniwala sa salita ng Diyos. Akala nyo magaling na kayo pag kayo ay member ng isang organization? Akala nyo sikat na kayo pag kayo ay member ng mga tinatawag na legal org? No way! Depende po sa organization yan, mga kapatid. At sabi ko nga po sa inyo, I am speaking of myself, mga kapatid. Based from my experience, para sa mga college student dito, nagbabala kayo maging aktivista, baguhin nyo yung plano nyo, masisira lang yung buhay nyo. Influence is very important. You see, ang sabi ng Biblia dito, meron kang vineyard, meron kang field, meron kang path na dapat mong tahakin. Huwag ka nang pumunta sa kung saan-saan. Huwag mo lang lagyan ng kung ano-anong impluensya. Kung ano yung plano mo, kung ano yung path mo, doon ka lang.
Akalain mo nag-aaral ka ng engineering, tapos ang mga barkada mo, mga polsay? Nag-aaral kang maging ng medicine, tapos nandoon ka sa kalsada, pasigaw-sigaw? Naisip mo ba yan? You see, mga kapatid, influence. Kaya nga po, mga bata, makinig kayo. Pag sinabi ng magulang nyo, eto ang dapat mong kaibiganin. Eto ang dapat mong kasamahin. Bakit? Influence is very important. Minsan hindi po natin alam Parang sinasabi lang natin sa ating mga anak, sige, okay lang yan, bata pa naman yan Ang hindi natin alam, si Satanas, nagtitrain po yan ng bata. Nagtitrain po yan ng mga bata. At pag hindi po tayo By the way, ano po sabi ni Solomon? Train up a child, not an adult. Train up a child in the way he should go. At kapag naging adult na siya, when he's old, he will not depart from it. Nakita niyo yung fruit ng labor? Ang fruit ng labor, yung return of investment, ay hindi madali yan. Mula sa pagkabata, aani siya pag matanda na siya. Nasusundan niyo po? You see, kaya nga po mahirap yung pagtitrain. Pero kapatid, mga anak, mga bata, magpasalamat kayo sa inyong mga magulang kung kayo ay tinitrain ng salita ng Diyos kahit hindi nyo siya sinusweldohan. Wala naman tayong binibigay na sweldo sa magulang natin, di ba? Kahit na magtrabaho ka pa at kumita ka ng limpak-limpak na salapi at sabihin mo na yung gusto mong sabihin na investment ka lang, hindi mo pa rin mababayaran yung patak ng pawis ng magulang mo. Minsan, alam niyo po, nakakalungkot ito pag nakakapanood po tayo sa media ng mga ganyang klase ng mga kabataan na nakatungtong lang, sabihin lang natin nakatungtong ng college at yung kanyang magulang ay hindi nakatapos ng elementary, dinadaw na niya yung magulang niya. Samantalang kaya naghirap yung magulang niya para siya makatungtong ng college. Kaya nagkagusot-gusot at hindi maplansya yung damit ng kanyang magulang at nagkaputok-putok yung palad sa kalyo ng kanyang mga magulang ay para lamang ikaw makatungtong ng college. Tapos hindi mo tatanggapin yung impluwensya ng magulang mo, ang tatanggapin mo ay impluwensya ng mga taong hindi naman nagmamahal sa'yo. No way! No way! Oh, yung iba sa atin, ipagpapalit nyo yung impluwensya ng magulang nyo sa impluwensya ng boyfriend nyo. Kayang-kaya nyong talikuran yung magulang nyo pagdating sa usapin ng inyong boyfriend at girlfriend. Samantalang wala nga yung pakialam sa'yo. Ni hindi yan gumastos na kahit na piso para alagaan ka. Yung magulang mo, kaya yan nagkahirap-hirap para lamang ikaw makatungtong sa maayos. Influence is very important. Ang sabi ng Bible, wag kang maglalagay ng diverse seed. Wag kang magtatanim dyan ng napakaraming influence. Young people, makinig po kayo. Wag kang magpapa-influensya sa YouTube. Hindi lahat ng nasa YouTube ay tama. Wag kang magpapa-influensya sa Google. Hindi lahat ng nasa Google ay tama. Alam nyo, maraming nagiging doktor, kuno, dahil sa nag-aaral sa YouTube University. Lahat is not based on experience. Lahat ay based dun sa kanyang panunood. Pero mga kapatid, iba pa rin yung nandoon ka sa aktual. Alam nyo, experience ko po yan, subukan nyo po. Yung mga bagong graduate ng engineering, magagaling po yan sa libro. Magaling yan sa calculus. Integral, differential calculus, kaya nila yan. Magaling yan sa libro. Magaling yan sa mga technical terminologies, alam nila yan. Pero pasabakin mo sa aktual na trabaho, hindi nila alam. Bakit? Walang experience. Lahat puro libro. Naunawaan niyo po. Lahat puro libro Walang experience. Iba yung nandun ka sa aktual na laban kesa yung nanonood ka lang ng sine. Minsan pag nanonood lang tayo,
ang galing natin. Alam nyo, kahit na po sa mga barkada, mas magaling mag-chess yung Miron. Alam nyo ba yon? Mas magaling mag-chess yung Miron, yung nanonood, kesa doon sa actual na player ng chess. Yung actual na player, yung Miron, lahat ng pagkakamali ng players, nakikita niya. Sana ito na lang tinira mo. Ano ba naman to? Bobo naman itong player na to. May papindot-pindot ka pa ng clock, mali naman. Bakit? Miron ka lang kasi. Pero pag ikaw na yung lumaban, tignan natin kung ganon din yung maiisip mo. Di ba? Kapatid, influence is very important. That's why pagdating sa protection, sa influence pa lang, may protection na sa atin ang Panginoon. Ano pa ang sabi ng Bible? Pagdating sa association, ang sabi po ng Bible, thou shall not plow with an ox and an ass together. The clean and unclean cannot be put together. That's the Jewish law. The holy and unholy, according to Leviticus chapter 10 verse 10, cannot be put together. Kapatid, kung ikaw ay totoong babae, hindi ka dapat maki-associate sa mga peking babae. Alam niyo po tayo, mamanig po tayo, tingnan niyo po. Very particular tayo madalas, very particular po tayo sa brand ng gamit. Di ba? Ano ba tong brand na to? Uy, 9 West. Uy, 10 East. Meron ba 10 East? Wala. Okay, 9 West. Uy, ano to? Floor Shine, Pedro, Aldo, ano pa? Yung mga Mateo, meron ba yan? Yung mga brand na nakilala natin. Particular tayo dyan. Bakit? Kasi pag may pangalan, may quality. Ayaw natin ng mga gawan China. Di ba? Bakit? Alam natin, pag gawang China, karamihan peke. Pero bakit natutuwa tayo sa mga peking tao? Hindi naman sila babae, nagsasababae lang, pero natutuwa tayo sa kanila. Hindi naman sila lalaki, nagsasalalaki lang, pero minsan natutuwa tayo sa kanila. At ang nakakalungkot nito sa Pilipinas, ginagawan pa ng batas. Alam niyo, kagabi, pinapanood ko po yung video, yung clippings. Yung conversation po ng janitress sa farmers. Farmers po yung nangyari sa may Cubao. Yung conversation po ng janitress at saka nung baklang bayot na pumila doon sa CR. Alam niyo po kung sino yung nagrereklamo? Hindi naman po yung janitress. Yung mga babae doon sa loob ng CR. Na nakiusap doon sa janitress, huwag niyong papasukin yan. Lalaki pa rin yan. Magpahaba man yan ng buhok, magbago man yan ng boses, tanggalin man yan yung kanyang Adam's apple at lagyan niya ng Eve's apple. Ano pa man yan? Palitin man yan yung kanyang boses, lalaki pa rin yan. Which means, peking babae yan. Bakit mo papapasukin dito? Tama naman. Di ba? Tama naman. And so, in-approach siya ngayon ng janitress, pero nagalit at nag-video. So, nag-provoke siya nga. Ganun na po yung nangyari at ganun nga po yung nangyari. But you know what? Doon po sa mga comments, binasa ko po yung mga comments, marami pong nagpabor doon sa janitress. Marami pong nagpabor sa janitress. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat ang sabi nila, bakit pinapaboran palagi yung karapatan ng mga bading? Bakit hindi pinapaboran yung karapatan ng mga totoong babae? Alam niyo mga kapatid, kung meron man sa inyo dito na miyembro ng Gabriela, at sinasabi nyo na kayo mga Gabriela, pinapangalagaan nyo yung karapatan ng mga babae, ngayon kayo sumigaw laban doon sa LGBT. You see, pinapangalagaan nyo yung karapatan ng mga kababaihan eh. Sumigaw kayo laban sa LGBT. Kasi karapatan ng mga kababaihan, yung nakataya po dito. Nakakalungkot po yung Pilipinas ngayon. Nawalawaan nyo po mga kapatid.
Kaya nga po ang sabi ng Biblia, protection. May protection sa bahay pa lang. Sa structure pa lang ng bahay. Nagbigay ng Panginoon ng protection. Bakit? Alam ng Panginoon na yung mga bata, paglabas ng bahay, it's always a jungle out there. It's always a jungle. Kaya nga sabi ng Bible, huwag mo yung pagsamahin yung bull o yung oxen at saka yung donkey. Bakit? Hindi matatapos yung trabaho mo. Magkaiba sila ng lakas eh. Magkaiba sila ng steps. Unequal yoke ang tawag doon. Sa Corinthians, ang sabi sa atin, huwag kang makipamatok sa hindi mo naman kapananampalataya. Kaya nga mga babae, mga lalaki, mga young people, kung gusto mo lang mag-asawa, maghanap ka ng kapananampalataya mo. Unequal yoke po yun eh. Hindi po madali magsama yung magkaibang hayop. Maaaring yung as gusto niya pa kanan, yung oxen gusto niya pa kaliwa. Paano matatapos yung inaararo mo? Mabigat dalhin yung magkaibang isip. Amos chapter 3 verse number 3, the Bible says, can two walk together except they be agreed? Paano mo pagsasamahin yung magkakontrang kaisipan? Hindi mo pwedeng pagsamahin yan, mag-aawa yan. Diba? Lagi mag-aawa yan kasi magkakontra yung kanilang kaisipan. And so, God protected us from bad influence and from any association na hindi po kaaya-aya at hindi natin kapananampalataya. Mga kapatid, ito po yung nakakalungkot po sa atin. Minsan, mas marami pa tayong barkada na hindi Kristiyano kesa mga barkada natin na taga rito sa church. Alam niyo po kung ano sinasabi natin? Diyan naman sa church, puro naman plastic. Kung nasa church na nga, plastic pa, paano na kaya yung nawala sa church? Ano lang tawag dyan? Oh, ano lang tawag dyan? Mga kapatid, di ba nilang plastic, Tupperware naman? No. Pero mga kapatid, tignan niyo po ha, kayong mga young people, mas gusto nyo nakasama yung mga hindi ninyo kilala at na-meet nyo lang sa Facebook. Yung mga naging ka-eyeball ninyo. Yung mga nag-post kayo ng inyong picture, na finilter ninyo yung picture ninyo, pinotoshop ninyo yung inyong picture para matanggal yung mga tagya-tagyawat dyan, at magmukhang makinis yung mukha ninyo, at meron kayong nadaya doon sa Facebook, at nag-message din sa inyo, at nagkasundo kayong mag-eyeball. Di ba? Mga kapatid, honestly speaking, hindi ka magpo-post dyan ng mukha mo na hindi maganda. Oo. Di ba? Just be honest. Hindi ka magpo-post dyan at ilalagay mo doon sa iyong wall yung picture mo, yung sa profile picture mo na hindi maayos. Hindi ka maglalagay dyan ng picture mo na bagong gising. Hindi ka maglalagay dyan ng picture mo na wala kang makeup. Hindi ka maglalagay dyan ng picture mo na wala kang lipstick. Bakit? Kasi nga, deceiving yan eh. Deceiving yan. At pag meron kang na-deceive, dyan napapasok ng Satanas. Association, kung sino yung iyong kasama, importante yan. Yung sino yung lagi mong kasama, imposibleng hindi ka maimpluwensyahan. Imposibleng hindi ka maimpluwensyahan. Kaya nga pipiliin mo kung sino yung kakasamahin mo. Again, protection from the house, protection from influence, protection from association. Second, sa pananamit. At third, sa pananamit. Sabi ng Bible, yung woolen cloth at yung linen cloth, hindi mo yan pwedeng pagsamahin. Bakit? Kasi po, mas matigas yung wool kesa doon sa linen. Pero, kung properly yung pagpaprocess,
mas tumatagal yung linen kesa doon sa wool. Sa mga Bible student, alam nyo yung parchment and papyrus. Di ba? Yung parchment nanggaling yan sa skin ng animals. Yung papyrus ay nanggaling yan sa halaman, papyri plants, di ba? So mas tumatagal yung papyrus kasi mas madaling nabubulok yung skin ng animals. Pero mas matigas yung skin ng animals pag pinuproseso. And so hindi sila pwedeng pagsamahin. Tingnan niyo po ang sabi po ng Bible po dito. Verse 12. Thou shalt make thee fringes upon the four quarters of thy vesture, wherewith thou coverest thyself. Maging sa pananamit po natin, tinuruan tayo ng Diyos kung paano natin po proteksyonan yung ating damit. Lalagyan mo yan ng tahi sa gilid para hindi maghimulmol. Kasi baka mamaya sumabit yung isang sinulid niyan at pag wala yung tahi, habang naglalakad ka, nakahanging na yung mo. Yung duster na suot-suot mo, ilang metro lang ang layo mo, nakahanging na yan. Bakit? Natatastas na sumabit yung isang sinulid eh. Parang, ganchilyo. Yung ganchilyo, ganun, di ba? Yung ginaganon. Oh. Natatastas na. Kaya nga, sabi ng Panginoon, lalagyan mo yan ng tahi. Lalagyan mo yan ng fringes. Bakit? Or else, mamamalay-malayan mo, nakahubad ka na sa kalsada. Na kung saan, yun ang gustong-gustong suot ngayon ng maraming babae. Naunawaan niyo po yan, mga kapatid. Palagi pong sinasabi sa atin dito, clothing is for covering. Pero sa panahon natin ngayon, mas gusto pa nilang nakahubad. At mas disente pa daw yung nakahubad. My goodness. Di ba? Kaya nga maraming mga binata dito gustong tumambay sa mall. Oh, wala naman kayong bibilhin kasi wala naman kayong pera, pero gusto nyo lang tumambay doon. Ang sabi nyo, nag-window shopping. Pero ang totoo, hindi naman talaga kayo pumupunta sa mga butik. Ang tinitingnan nyo lang yung mga babae na bumababa at umaakyat sa escalator. You see, mga kapatid, binigyan tayo ng plano ng Panginoon na proteksyonan yung ating sarili. Kung susundin lamang natin yung plano ng Panginoon, walang masisirang buhay sa atin. Naisip niyo po ba kung gaano po tayo kamahal ng Panginoon? Pag nagpagawa ka ng bahay, may protection. Kung maghahanap ka ng impluensya, may protection. Kung maghahanap ka ng kasama, may protection. Kung magsusuot ka ng damit, may protection. Na-imagine nyo kung gaano tayo kamahal ng Panginoon? Ang problema sa atin, hindi natin mahal ang Panginoon. Sinasabi lang natin na tayo ay Kristiyano, pero ang totoo, hindi natin mahal ang Panginoon sapagkat ayaw nating sumunod sa Panginoon. Alam niyo po, ito pong mga talata po na ito. Verse number 9 hanggang verse number 11. Ito po ay binanggit doon po sa Leviticus chapter 19. Tingnan po natin. Leviticus chapter 19. Verse number 19. Leviticus chapter 19, verse number 19. Ano sabi po ng Bible? Ye shall keep my statutes. I mean law. Yung commandments, yan po yung statutes. Thou shalt not let thy cattle gender with a diverse kind. Alam niyo po yung cattle gender, bawal po yan sa Israel. Ang ibig sabihin ng cattle gender, yung magko-crossbreed. Yung halimbawa, magko-crossbreed na magkaibang kind. Ibig sabihin, yung baka, iko-crossbreed mo doon sa goat, sa kambing. Hindi ho po pwede yun. Ang tawag doon ay cattle gender. Kalahin mo, di ba? Mga kapatid, tignan nyo po kahit na po yung hayop
alam niya kung siya ay lalaki o siya ay babae. Alam niya yan. Pag yung hayop lalaki, yung tandang, tingnan mo yung tandang. Alam niyo po yung tandang, di ba? Yung rooster. O, yan. Yung tandang, pag nakakita po yan ng inahin, kikikig po yan. Gaganon. Bakit? Alam niya, babae yun eh. Pero pag nakakita po yan ng kapwa niya tandang, tataas po yung balahibo niya dito. Bakit? Lalaban yan, magsasabong yan. Di ba? Bakit? Alam niya na siya ay lalaki at ang kailangan niya ay babae. Hindi pwede yung cattle gender. Ibig sabihin yung nagsaswap ng gender. Kaya kapatid, pag lalaki ka, please naman, magpakalalaki ka. Ha? Kung babae ka, magpakababae ka. Hindi pwede yung swapping ng gender sa Biblia. Alam niyo po yung swapping of gender, spiritual rebellion yan. That is spiritual rebellion. Indirectly, sinasabi mo na bobo ang Diyos at nagkamali ang Diyos ng paglikha sa'yo. Na sinasabi ng marami, sinasabi nila na babae naman talaga ako eh. Nilagay lang ako sa katawang lalaki. Akalain mo nagkamali pa ang Diyos. That is spiritual rebellion. Sa hayop, cattle gendering, bawal po yun, masama po yun. Kaya nga sa Biblia, hindi po pwede yun. Sabi po ng Bible, sabi ng Bible, ye shall keep my statutes, thou shall not let thy cattle gender with diverse kind. Again, the word diverse means many. Okay? Thou shall not sow thy field with mingled seed. Yung mingled seed, yung halo-halong punla. Okay? It means diverse seed. Neither shall a garment mingled of linen and woolen come upon thee. Yung tatlo, inulit po dito sa Leviticus. Bakit? Importante po kasi yun eh. Alam nyo kung bakit, mga kapatid? Kasi sa Genesis pa lang, may Sodom and Gomorrah na. At alam ng Panginoon na may mga nakatakas. Alam ng Panginoon may mga nakatakas. Kaya nga pagdating sa Leviticus, okay, walang cattle gender. Kung bawal nga yan sa hayop, lalo na sa tao. Inulit-ulit sa Deuteronomy, inisa-isa doon sa Deuteronomy, or else you will be defiled. You will be isolated. You will be separated. Sabi ng Biblia. Kaya nga mga kapatid, God protected us even from the design of the house to the design of the clothes. Merong clothes na para sa lalaki at merong damit na para sa babae. Kung lalaki ka, magsuot ka ng damit na para sa lalaki. Kung babae ka, magsuot ka ng damit na para sa babae. That is how God loved us. Binigyan niya ng distinction. As a father to his children, binigyan niya ng protection yung kanyang mga anak. Alam niyo po mga kapatid, minsan, I'm not saying this because magaling akong tatay o magaling akong asan, hindi po. Subject din po ako ng Diablo, mga kapatid. At sabi ko nga po sa inyo, mga anak ko maliliit pa. Baka mamaya, pag nag-teenager yan, mas malaki pa yung problema niyan na idudulot sa akin. Pero at least ngayon, kaya ko pa silang sakalin. Kaya ko pa silang ibitin patiwarek. Kaya ko pa silang pukpukin. Kaya ngayon pa lang, sinisimulan ko na. Kasi pag malaki na yan, hindi ko na kaya yan, matanda na ako na ang pupukpukin yan. Unawaan niyo po yan mga kapatid. That's the reason why sabi ng Bible, train up a child. Mga magulang, wake up. Ang gulo-gulo na po ng mundo. Ang gulo-gulo na po ng sanlibutan. Huwag na po nating idama yung pamilya natin sa kaguluhan ng sanlibutan. Habang may panahon pa, i-train na natin yung ating mga anak. Ang nakakalungkot kasi sa atin, sa loob ng bahay natin, tameme yung tatay. Tameme yung tatay eh.
Oh, yung tatay hanggang sit-sit lang. Shh! Pag yung nanay sumit-sit, dalawa, shh, shh, patay ka. Yung tatay, pag sinabi niya, shh! Yung nanay, yung anak mo na, shh! Sino yung tatay? Shh! Patay yung tatay. Tahimik. Takot makulam eh. Naunawaan yan mga kapatid. Kapatid, kung meron mang training, nagsisimula yan hindi sa church. Nagsisimula yan sa loob ng bahay. Ang training ng mga bata nagsisimula sa bahay. The first trainer must be the parents. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, yung husbandman, ang dapat may impluensya doon sa kanyang field. The husbandman of the home is the father. At dapat din yung father ay merong maayos na impluensya mula sa salita ng Diyos. Ang nakakalungkot po, karami na obserbahan ko, pagdating po sa service, yung tatay, lagi gusto doon sa likod. Pupunta lang dito sa harap pag magpipreach na si pastor. Anong nangyari po sa atin mga kapatid? Mas marami tayong text na pinipindot sa cellphone kaysa text na binabasa sa Bible. Adi ka pa rin ba sa Mobile Legend? Mga kapatid, bawal na yan. Kausap ko po yung mga tatay. Tatay, adi ka pa ba sa Mobile Legend? Ha? Iisa lang yung ML na alam ko. M. Luwilier. Yun lang. Pero kung adi ka sa Mobile Legend, tatay, nais kong sabihin sa iyo, baka hindi kayanin ng anak mo yan. Pindot ka lang, nagkakalyo na yung thumb, nagkakalyo na yung index finger mo. Saka pipindot mo dyan sa cellphone. Nakailang palit ka na lang screen ng cellphone mo, kapipindot mo. Tatay po yan. Maputi na yung buhok minsan. Alam niyo po na minsan pag nagko-commute po kami, sa mga jeep, my goodness, sa mga jeep, naka-earphone pa yan. Tapos naka-landscape yung kanyang, halata mo naglalaro kasi naka-landscape yung kanyang cellphone. Nakapahilis na ganyan. Pindot ng pindot. Kahit na merong sumasakay at nahihirapan ang umupo yung sumakay, hindi umuurong. Bakit? Ayaw may istorbo sa kanyang paglalaro. Kita nyo? Minsan, ano ba naman yan? Ano ba naman yan? Ganyan din naman tayo. Parehas lang rin. Hindi lang Mobile Legends sa'yo eh. O, yung bubbles. Oh, di ba? Yung iba ang katwiran natin, educational naman to eh. Yung, ang tawag yan? Word, Scrabble ba yan? Wordscape. Oh, paramihan tayo ng coins. Pero hindi nyo po napapansin, kapatid, naunawaan nyo ba na addiction po yun? Addiction po yun eh. At maraming beses ko na pong sinabi sa inyo kung bakit nakaka-addict yan. Maraming beses ko na pong sinabi po dito yan. Pero kapatid, tignan nyo po, ang kawawa po dito yung ating mga anak. Tayo po, nakita na po natin yung sanlibutan. Yung iba sa atin, more than 40 years old na. More than 50 years old na. Meron tayong mga anak na 10 years old pa lang, 8 years old pa lang, 7 years old pa lang. Kapatid, anong mangyayari sa kanila kung ang impluensya na nakikita sa atin ay cellphone? See? Very powerful addiction yung cellphone. Sabi po ng Bible, mag-iingat sa kung sino yung mga tao na iyong kasama. Sabi ng Bible, mag-iingat kung sino ang nag-iimpluwensya sa'yo. Sabi ng Bible, mag-ingat sa iyong mga isinusuot na damit. Binigyan ka ng Panginoon kung paano mo proteksyonan yung sarili mo. Binigyan ka ng Panginoon ng pattern kung paano ka may ingatan. Then mga kapatid, sabi ng Bible, sundin natin yung statutes ng Panginoon. Kung paanong ang buhay ay nilagyan ng battlement, o yung bahay ay nilagyan ng battlement, ng yung bakod, ng hedge. At kung paanong yung damit
ay nilagyan ng mga fringes para hindi madali maghimulmol. Ganon din po tayo sa Panginoon. Kaya ka nasa church para ikaw ay maproteksyonan. Para po sa mga bisita po namin, it is no accident na kayo po ay nakarating sa simbahan. This is not a religion per se. Hindi po ito pagpapalit ng relihiyon. This is education. Ini-educate ka para matuto ka na labanan yung wiles ng dyablo. Ini-educate ka sa pamamagitan ng pulpitong ito, sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos para hindi ka madaya ng mga tao sa labas na alipores ng dyablo. Pagdating mo sa school, matatag yung prinsipyo mo kasi galing sa salita ng Diyos. Hindi ka basta-basta maniniwala sa mga evolution, hindi ka basta-basta maniniwala sa mga gender awareness symposium. No way. No way. Bakit? Meron kang salita ng Diyos. Kapatid, this church is our protection. Ang church na ito ay merong hedge. And the hedge is the Word of God. Kung hindi mo pakikinggan ang salita ng Diyos, kahit na nandito ka sa loob ng church, paglabas mo dito, unprotected ka pa rin. That's the very reason kung bakit palaging sinasabi dito na you have to listen to the preaching of the Word of God. Makinig po tayo para meron tayong maintindihan at meron tayong maisa sa pamuhay. Kapatid, hindi po ito checking ng attendance. Na nagsimba ka lang dito, okay na, pero wala ka namang natutunan. Wala po tayo sa Catholic Church. Na sa Catholic Church, pag pumunta tayo doon, saw-saw suka lang, kahit wala ka naintindihan, ang tawag sa'yo, nagsimba ka na rin. No way. Hindi po ganon. Kaya ka nandito para ikaw ay maproteksyonan ng salita ng Diyos. Pero pag hindi mo pinakinggan ang salita ng Diyos, it will ruin your life. Merong warning. Merong protection. Pero kapag hindi mo pinakinggan yung protection, sayang. Different kinds of influence will ruin your life. Different kinds of people na nakikipag-associate ka. Iba-ibang tao yung kasama mo. Masisira yung future mo. Kaya alam niyo po, kung maghahanap ka ng kaibigan, maghanap ka na sa church. Kaya mga young people, huwag ka maghanap sa Facebook. Huwag ka maghanap sa Messenger. At huwag kang tutulad sa mga nagsasabing Kristiyano daw sila na naghahanap ng lifetime partner sa Facebook. Akalain mo yan, lifetime partner. Tapos sa mukha mo lang nakita, picture lang. Hindi mo nga alam kung may sipon yan. Oo. Sa Facebook mo lang nakilala. Oh. Alam niyo mga kapatid, minsan nagwa-wonder ako eh. Paano? Sa Facebook lang nakilala, palibhasa kasi foreigner. Kasi ang alam ng maraming Pilipino, pag foreigner, maraming pera. Money cannot build your home. Money cannot buy true happiness. Money cannot sustain yung godly character na kailangan po natin. Sapagkat ang sabi ng Bible, the love of money is the root of all evil. Kapatid, sa mga narinig po natin ngayon, wala na pong bago. In fact, halos lahat po ito na i-preach na po sa atin ng atin pong pastor. Halos lahat po yan na i-preach na. I am just an echo ng atin pong pastor. But you know what? Nakakalungkot naman. Nasasala pa rin tayo. Na tayo ay madadaya pa rin ng dyablo sa kabila ng napakaraming warning. Parang sinabi na, meron dyang hedge. Meron ka ng warning dyan. Yung beyond ng hedge na yan, ng bakod na yan, apoy na yan. Akalain mo tumalon ka pa para subukan mo kung mainit ang apoy? Naiintindihan niyo po kung gaano po tayo lukohin ng dyablo.
Kasi, mga kapatid, napakasimple po, sabi po ng Biblia po dito. Sa binasa natin kanina, balikan po natin. Ang sabi po ng Bible dito, ang instruction po kay Moses, when thou buildest a new house, then thou shalt make a battlement for thy roof, that thou bring not blood upon thine house, if any man fall from thence. Magpapatayo ka ng bahay, gagawa ka ng protection. Verse number 12, sabi ng Bible, thou shalt make thee fringes upon the four quarters of thy vesture, wherewith thou coverest thyself. Gagawa ka ng damit or bibili ka ng damit, tinuruan ka kung paano proteksyonan yung damit. Merong fringes. Sa yung bahay, merong battlement, merong hedge. Yung damit, merong fringes. Sa gitna po niyan, sabi ng Panginoon, mag-iingat ka sa mga impluensya. Mag-iingat ka sa mga taong kasama mo. Mag-iingat ka sa iyong ginagawa. Naintindihan nyo ba? Yung mga sinabi ng Panginoon na mag-ingat, na sandwich po yan ng protection. Nakukuha nyo po yung pattern? Sa pagtatayo mo ng bahay, may protection. And then sabi ng Panginoon, mag-ingat. And then protection uli. Na-sandwich po yan ng dalawang protection. Pero may nakakalusot pa rin. May sumasala pa rin. Question, kasalanan pa ba ng Diyos yan? Hindi po. Kasalanan na po natin yan. Kaya nga para sa mga young people, sa dami nating narinig ng warning dito, mula sa pulpitong ito, pag sumala ka pa, kasalanan mo na yan. Wala ka nang dapat sisihin. Hindi mo na pwede, si ano kasi. Hindi. Ikaw kasi. Matigas ang ulo mo. Suffer the consequences. Mga kapatid, alam niyo po, nakita ko po dito yung pagmamahal po sa atin ng Panginoon. Minahal po tayo ng Panginoon because we're peculiar people. Minahal po tayo ng Panginoon na tayo po ay binigyan ng kaparaanan ng Panginoon para proteksyonan po natin yung ating pamilya, proteksyonan natin yung ating sarili. Nakita ko po dito kung paano po tayo inaruga ng Panginoon. Now, what will be your reply? Anong gagawin mo ngayon? Magre-rebelde ka pa ba sa Diyos? Tatalikuran mo pa ba yung Panginoon? Sa kabila ng napakaraming mga warnings para sa ikabubuti natin bilang tatay, bilang nanay, bilang anak, tatalikuran mo ba ang Panginoon? It's up to you. Decision mo na yan. Pero tandaan mo, mula sa house structure hanggang doon sa vesture, may pattern ang Panginoon para ingatan ka. Kung hindi ka susunod, suffer the consequences. Tayo po lahat ay magsitayo. Tayo po yung manalangin. Nakilala namin Diyos, maraming salamat Panginoon. Sa gabi pong ito, salamat po sa protection niyo po sa amin. Thank you, O God, for giving us the pattern, the warning, sa lahat ng amin pong gagawin sa pang-araw-araw po namin pamumuhay. Panginoon, maraming beses sumasala po kami. Maraming beses kami po ay nagkakamali. Pero salamat po na nandyan pa rin yung pagkalinga niyo po sa amin, pagmamahal niyo po sa amin. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga bagay po na hindi po namin sinusunod. At salamat po sa pagmamahal niyo po sa amin. Ito pong aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's talk to God. Dakila namin Diyos, maraming salamat po Panginoon sa
narinig po namin mensahe. Panginoon, nakikita niyo po yung po mga anak, tiklop tuhod na lumapit po sa inyo. Naririnig niyo po ang kanila pong ipinapanalangin. May mga pagkukulang po kami, Panginoon, may mga pagkakasala po kami. Linisin niyo po kami, Panginoon, sa mga pagkukulang at pagkakasala po namin. At salamat po sa mga warnings. Salamat po sa protection, Panginoon, na patuloy niyo pinagkakaloob po sa bawat family, sa bawat individuals, Panginoon, na nandito po ngayon. Panginoon, dalangin ko po na masunod po namin ang inyo pong nais sa amin pong buhay. Ang inyo pong kalooban sa amin pong buhay. Tignan niyo po ang inyo pong mga anak at pakinggan niyo po ang kanila pong mga panalangin po sa inyo. Pagpalain niyo po ang nalalabi pong oras at kayo po ang manguna sa bawat isa po sa amin. Ito pong aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.